At sa ating pong mga balitang pambansa, unahin natin to. Mas lalo pa humina ngayon ang bagyong Nika habang binabaybay ang West Philippine Sea. Palayo nga po sa PAR. Huling namataan ang bagyo sa layong 185 kilometers ng Lawag City, Ilocos Norte. May taglay na hanging aabot sa 95 kilometers per hour at buksong hanggang 115 kilometers per hour. At ayon sa Pag-asa, inaasahan pong lalabas na sa bansa ang bagyong Nika sa susunod na 12 oras. Pero nakataas pa rin ang signal number 1 sa Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, ilang bahagi po ng Abra at Babuyan Islands at maging sa northwestern portion ng Cagayan. Bukod kay Nika, ngayon po'y nasa bansa na rin ang Ophel. Kanina madaling araw po ito nakapasok sa PAR. Higit 1,000 kilometro ang layo nito sa timog silangan po ng Luzon. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa ating bansa pero inaasahan pong ito'y tatama sa kalupaan sa Huwebes para habang nag-iipon ng lakas sa karagatan. Nananatili pa rin suspendido ang pasok sa paaralan sa lugar sa norte dahil pa rin sa bagyong Nika. Walang pasok sa lahat ng antas, pampubliko man o pampribado sa buong probinsya po yan ng Abra. Damay rin ang Ilocos Norte at Ilocos Sur at maging ang La Union. Ganon din sa Ilagan City at San Mateo sa Isabela. All levels public and private din sa Kasiguran, Aurora, Mabalacat at Masantol sa Pampanga. Sa Pangasinan naman, preschool to senior high school ang suspended sa Mangaldan. All levels naman sa Mapandan, Rosales at sa San Carlos City. Sa ilang pang mga balita, pinaaresto po ng House Committee on Good Government ang 4 opisyal na Office of the Vice President na hindi pa rin po sumisipot sa pagdinig ng Kamara kaugnay po sa confidential fund kahapon. Kabilang sa pinakontempt ang Assistant Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Lemuel Ortonio, Special Disbursing Officers na sina Gina Acosta at Edward Fajarda at dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajarda. At ayon sa komite, nakapagtataka raw na pare-parehong binigyan ng travel order ang 4 para makaalis kahit na may hearing. May dumalho namang ibang opisyal ng OVP pero hindi nila alam ang isasagot sa mga katanungan ng mga congressman. Pinalabas pa ng komite ang isa sa mga taga-OVP dahil tumanggi itong manumpa bago humarap sa naturang pagdinig. Binigyan naman ng medical furlough ng Pasig City Regional Trial Court si Pastor Apollo Quiboloy para mapayagan itong mamalagi sa Philippine Heart Center hanggang sa November 16 para sa kanyang medical examination. November 7 na makaranas ng chest discomfort ang pastor habang nakapiit sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Dinala siya sa PNP General Hospital at napag-alamang hindi normal ang tibok ng puso nito. Sa bisa ng court order, pinayagan siyang dalhin sa Heart Center noong Biyernes at hinayaang mag-extend doon hanggang Sabado. Samantala, umabot po naman sa 47 senatorial candidates ang idineklarang nuisance o panggulo lamang ng COMELEC sa paparating na 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, posibleng mabawasan pa ang mga kandidato sa pagkasenador dahil marami pa silang sinusuring kandidato. Pero pwede pa rin daw umapila ang mga matatanggal kapag nag-file sila ng motion sa COMELEC and Bank at magpetisyon sa Korte Suprema. Una nga pong naglabas ng partial list ang COMELEC ng mga kwalipikadong kandidato sa pagkasenador nitong Oktubre. Target nilang makumpleto po ang listahan bago matapos ang buwan ng Nobyembre.